Be conscious that you are waiting for Jesus. Para kailan man siya dumating, sa wakas man ng panahon, o sa araw-araw man nating buhay, huwag na nating isama yung Pasko. Kasi lahat naman tayo excited na doon. But are we excited to meet Jesus? When we listen to His words, when we receive Him in the Holy Eucharist, and when we encounter Him in the least of our brothers and sisters. Are you even aware that we are waiting for Jesus? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas ninyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating iyon ang hindi inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mabilis ang ikot ng mundo ngayon, kaya mainipin tayo kapag mabagal ang mga bagay-bagay sa paligid natin. Ayaw nating naghihintay. Kaya nga, ayaw nating pumipila, ayaw nating natatraffic, ayaw nating matagal ang sagot, at higit sa lahat, ayaw nating mabagal ang internet. Kasi ayaw nating naghihintay. Sino nga ba naman ang gustong naghihintay? Pero ang tanong ko sa inyo, meron bang makatatakas sa paghihintay? Father, sa amusement park, bibili ka lang ng express pass, pwedeng hindi ka na pumila, hindi ka na maghihintay. Hindi rin? Pipila ka din dun eh. Kapag may PWD or senior citizen card, sa bilihan nga ng gamot, may pilya na rin sa senior, di ba? In short, sa katotohanan ng paghihintay sa buhay na ito, wala pong makalulusot. Lahat tayo, in one way or another, kailangang maghintay. Naghihintay ang mga magulang na lumaki ang kanilang mga anak. Yung ibang asawa, naghihintay na bumait ang kanilang may bahay o ang kanilang asawa. Naghihintay yung mga kabataan natin na makatapos ng pag-aaral. Paano ka makailan? Ang dami-daming naghintay sa result ng board exam sa iba't ibang mga field. At yung paghihintay ay hindi madali. Amen ba yon? Pero ngayong panahon ng Adbyento, tinuturuan tayo paano nga ba tayo dapat maghintay at ano ang nagagawa ng paghihintay sa atin bilang mga tao, lalo na sa ating mga Kristiyano. Ang ibig sabihin po ng salitang Adbyento, galing sa salitang advenire o adventus sa wikang Latin, ang ibig sabihin nito'y pagdating. Ano ang ibig sabihin? May dumarating. At sinong dumarating? Naku po. Sinong dumarating?
si Jesus. At kailan siya dumarating? Sa unang pagbasa, pinapaalala sa atin na dumating na siya nung ipinangako ng Panginoon, ng Diyos, kay Jeremias, na ako'y magpapadala ng tagapagligtas, isang matuwid na sanga mula sa lipi ni Haring David. Ipinapahayag na yung pangako na may ipapadalang tagapagligtas sa mundo. At napaka-interesting nung ginamit na salitang Hebreo sa unang pagbasa natin ngayon. Magpapadala ako ng matuwid na sanga, sa Hebreo, natsar. Pakiulit nga po, ano ang katunog ng natsar? Kung saan ipinanganak si Jesus? Sa Nazareth. Nazareno. Kaya ang tinutukoy na pangako ni Propeta Jeremias na isusugong tagapagligtas ay walang iba kundi si Jesus. Natupad ang pangako ng Diyos sa pagkakatawang tao niya. At kailan unang dumating si Jesus? Nung unang Pasko. At yun ang very obvious na pinaghahandaan nating lahat sa mga panahong ito. Amen? At baka yun din ang dahilan kung bakit nagkaka-traffic ngayon at laging maraming tao sa mga mall. Pasko, yun ang una nating inaalala na pinaghahandaan din. Pangalawa, at ito yung tema ng una at ikalawang linggo ng panahon ng Adbyento, pinaghahandaan natin ang muling pagbabalik ni Kristo sa wakas ng panahon at ito'y isinasalarawan ng ating mabuting balitang narinig ngayon. We should not take literally kung ano yung mga simbolo na binabanggit dito, na mga malalaglag, na mga bituin sa kalawakan, na magkakaroon ng sakuna. Of course, all these things are happening. Laging may nalalaglag na bituin, di ba? Hindi natin nakikita, pero minsan sa gabi may mga meteor shower tayong makikita dyan pag madilim na madilim ang gabi. May mga sakuna naman talaga, at ngayon may digmaan din, di ba? Lahat ng ito nangyayari because it reminds us that the end is near. Ang wakas ay palaging malapit na. Hindi natin alam kung kailan, pero ang isang bagay ang sigurado natin, malapit na. Yung wakas na yan, pwedeng ang mauna yung wakas ng buhay mo o yung wakas ng mundong ito at pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Pero anuman ang mauna sa dalawang ito, isa lang bagay ang sigurado. Nung magising ka kaninang umaga, you are one step closer to the end. Have you realized that? Na-realize niyo ba yun? Kaya nga kapag kumakanta tayo ng happy birthday, di ba? Anong ginagawa ng mga may birthday? Hinihipan yung kandila. Ano ang ibig sabihin nun? Buhay yan, mamamatay ka din. Kagaya ng kandila, na minsang buhay, hinipan mo, patay. Di ba? Morbid pala yung ibig sabihin ng pagboblow ng candle pag happy birthday. Yes, because we should always be reminded of our own mortality. Dapat palagi nating maalala na hindi unlimited ang buhay sa mundong ito. At hindi panghabang buhay ang mundong ito. Panandalian lang ito. Magwawakas din ang lahat. Magwawakas din ang buhay natin at makakaharap natin ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba yon? At ano yung pangatlong pagdating na binabanggit sa ating ikalawang pagbasa ngayon? Ang pagdating ni Jesus sa araw-araw nating buhay. Kaya ano ang sabi ni Apostol San Pablo, na kailangan laging handa ang kalooban natin na salubungin si Jesus. Paano siya dumarating? Sa salita ng Diyos na naririnig natin, nagsasalita ang Panginoon sa bawat misa at sa bawat pagkakataon na binabasa natin ng Kanyang salita sa banal na kasulatan. Dumarating si Jesus, nagpapahayag sa atin. Pero kung hindi tayo handa, hindi natin siya pakikinggan. Kapag dumalo lang kayo ng misa, dahil obligasyon nito, kapag ka nagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi kayo nakikinig, hindi kayo handa. Kaya hindi nyo natatanggap ng maayos si Jesus. At sa banal na Eucharistia, dumarating ang Panginoon sa anyo ng tinapay at alak. Tatanggapin natin siya. Pero ang tanong, pinaghahandaan ba natin? Hinihintay ba natin ito? Do we look forward to seeing Jesus every Sunday in the Holy Eucharist, to encounter Jesus in the Holy Eucharist?
At dumarating ang Panginoon sa presensya ng ating kapwang nangangailangan. Ano ang sabi ni Jesus? Whatever you do to the least of my brothers, especially to the needy, you do it to me. Pero kung hindi nga handa yung kalooban mo na si Jesus pala yung dumarating sa iyo, magiging madamot ka at walang magiging puwang sa iyo ang mga taong nangangailangan. Kaya napakahalaga that we are conscious that we are waiting for Jesus. Be conscious that you are waiting for Jesus. Para kailanman siya dumating, sa wakas man ng panahon, o sa araw-araw man nating buhay, huwag na nating isama yung Pasko, kasi lahat naman tayo excited na doon. But are we excited to meet Jesus when we listen to His words, when we receive Him in the Holy Eucharist, and when we encounter Him in the least of our brothers and sisters? Are you even aware that we are waiting for Jesus? Kaya mahalaga ang nagdadasal. Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi pag nagdadasal kayo, naaalala ninyo si Jesus. At ina-anticipate ninyo ang pagdating ni Jesus sa buhay ninyo. Bigyan ko kayo ng 3 suggestions kung paano kayo maghihintay. 3 P. Unang P, patience. Pakiulit. Napakahirap nga po ng patience ngayon dahil gusto natin lahat ng bagay madali. Pero pag wala kang pasensya, hindi pa nagsisimula ang laban, sumusuko ka na. Hindi pa nagsisimula ang laban, talo ka na. Ang isang taong walang pasensya, hindi mananalo sa buhay. Dahil ang isang taong walang pasensya, hindi lumalaban, hindi sumusubok. Kaya napakahalaga sa isang Kristiyano na meron tayong pasensya, na hindi nakadepende sa oras mo ang oras ng Diyos. Kung tapat ang Panginoon sa kanyang pangako na magpapadala siya ng Mesiyas, tapat ang Panginoon sa kanyang pangako na siya'y muling magbabalik sa wakas ng panahon, panghawakan natin yun dahil kahit kailan hindi nagsinungaling si Jesus. Kahit kailan hindi tayo lolokohin ng Diyos. Amen? At kapag sinabi niya na ang pangarap niya sa atin ay buhay na ganap at kasiya-siya, tototohanin niya yon, tutuparin niya yon. Pero kailangan mong maghintay, huwag kang maiinip. Father, ilang simbang gabi na po akong sumisimba, hanggang ngayon, wala pa rin akong love life. Huwag kang mag-alala, may mga kinakasal nga ako, senior citizen na bago nagka-love life. Merong ganun. Ang importante, be patient in waiting. Your time is not God's time. Pakiulit nga po. Kaya, huwag kang magmadali. May tamang panahon ang Diyos para sa iyo, dahil sigurado kapag ibinigay sa iyo ng Diyos, saktong-sakto, at yun ang makabubuti para sa iyo. So whatever it is that you are asking for the Lord, just be patient. Our Lord is true to His promise, but He will fulfill this promise in the best time that He knows. Do you hear an amen? Ang Israel, naghintay ng libu-libong taon bago dumating ang tagapagligtas. Tayo, naghihintay pa rin kung kailan uling magbabalik ang Panginoon. Kaya huwag kang maiinip tungkol sa mga bagay na inaasahan mo mula sa Diyos. Darating din yan sa takdang panahon. Ano ang unang P? Pangalawa, perseverance. Pakiulit. Magsumikap. Hindi po pwedeng nakatunganga lamang. Yung ibang tao kapag naghihintay, naglilibang lang. Sa jeep, nood ng K-drama, sa cellphone, o kaya naman scroll ng scroll sa social media para malibang. Ay anong nangyayari sa sobrang pagkalibang o kaya naman sa sobrang pagkatulog sa inip? Lumalampas sa paroroonan. Hindi nakakarating sa destinasyon. Ganyan ang mga Kristiyano, natutulog-tulog lang o kaya naman ay walang pasensya at naglilibang na lamang sa ibang mga bagay. Ano ang paalala ng Panginoon sa mabuting balita natin ngayon?
Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Huwag sana tayong malibang dahil lilipas ang mundong ito, darating ang Panginoon. Baka kapag dumating siya, lampas na tayo. Hindi na natin alam, nandyan na pala siya. Kaya napaka-importante to persevere. Ano ang dapat ginagawa ng mga alagad ng Panginoon habang naghihintay? Dapat tayo'y naghahanda. Paano? Gumagawa tayo ng mabuti. Hindi, yung iba kasi gusto, sana alam na lang natin kung kailan ang wakas para magpapakabait na tayo. Hindi. Kaya hindi natin alam kung kailan ito darating para kahit hindi mo alam, magpapakabait ka. Dahil ito'y paghahanda. Yun yung perseverance. Dahil hindi mo alam kung kailan darating, magpapakabuti ka, iiwas ka sa masama, paghahandaan mong mabuti, hindi ka tutunganga, hindi ka lang maglilibang. Amen ba yun? Ano yung unang P? Ano yung pangalawang P? Pangatlong P, penance. Alam ninyo, kung alam lang natin kung kailan darating ang wakas, kung kailan muling magbabalik ang Panginoon, siguro hindi tayo mag-aaksaya ng panahon para humingi ng tawad sa mga taong nagawa natin ng masama. Hindi tayo magpapalipas ng panahon para magpatawad sa mga taong humihingi sa atin ng tawad. At higit sa lahat, hindi natin palalampasin ang pagkakataon na humingi tayo ng tawad sa Diyos. Anong kulay ang suot ko ngayon? Anong kulay? Violet. And it reminds us in the church, anong puto bumbong? Ipinapaalala ng kulay violet sa atin na dapat tayong magsisi sa kasalanan at magbagong buhay. Violet is the color for penance. Kaya sana ngayong panahon ng Adbyento, mangumpisal tayo pag may pagkakataon. At kung may kasamaan ng loob, humingi na kayo ng tawad. At kung may humihingi ng tawad sa inyo, huwag na ninyong ipagdamot ang kapatawaran. Bakit? Sapagkat may hinihintay tayong darating. Ang pagdating ng Panginoon ay hindi natin alam kung kailan. Kaya't hanggat may panahon pa, humingi ng tawad at magpatawad. Amen ba yon? Ano ulit ang tatlong P? Patience, perseverance, penance. Ang tatlong ito ang magiging gabay natin ngayong buong panahon ng Adbyento. At sana nga manabik tayo at hintayin natin ang pagdating ng ating Panginoon sa wakas ng panahon, sa araw ng Pasko at araw-araw sa ating buhay. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.